Inermo na ng mga kongresistang sangkot sa katiwalian, pinagsabihang, pwede ba? Tumigil na kayo? O nga naman, mayaman na sila, super pa. At sa ating bad news, presyo ng galunggong mga misis. Naku, malabo nang bumaba dahil sa mataas na presyo sa world market. Ayon naman sa Department of Agriculture. Bagong barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Diego Silang handa ng sumabak bilang multi-role warship ayon sa Philippine Navy. Dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo nakahanda ng ilipas sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong mula sa Pasig City Jail anumang araw. Low pressure area na posibleng maging bagyo nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nagbitiw, nag-resign si dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ito ang inanunsyo naman ng chairman ng ICI na si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes. Ayon kay Justice Reyes, nag-resign si Babe Singson dahil sa matinding trabaho na maaari manong makaapekto sa kanyang kalusugan. At idinailan din ang kanyang seguridad. Baka mukhang may mga banta sa buhay. Ang resignation na dating kalihim na ng DPWH ay magiging epektibo pa sa December 15. Subalit maaari daw ma-extend hanggang December 21. Samantala, pakakasuhan ng ICI sa Ombudsman sina dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Chairman Andy Reyes, kabilang sa irerekomenda nilang asunto ang direct o indirect bribery, corruption of public officials at plunder. Irerekomenda rin ng Komisyon for Further Investigative Review at Case Build-up ang 4 na dati at kasalukuyang senador kabilang sina Cheese Escudero, Nancy Binay, Grace Poe at Mark Villar. Narito ang pahayag ni Chairman Andy Reyes. Ang pagsampa ng mga kaso dapat sa these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Bernard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlinia Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. Plunder. Walang belya na misteya. Marami-raming makukulong yata kaya. Samantala, pinagbigyan naman ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang kahilingan na executive session ni Pasig City Congressman Roman Romulo. Bago ang investigasyon kanina, ni-livestream pa ng ICI ang panunumpa at ilang pagtatanong kay Congressman Romulo kabilang ang paghiling ng executive session na inaprubahan naman agad ng komisyon. Sinabi ng kongresista ng Pasig na may maling paggamit at pang-abuso sa inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya, lalo na sa social media. Sinabi ng kanyang abogado na posibleng malagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng kanyang kliyenteng si Congressman Romulo
sa mga ilalabas nitong mga impormasyon. Narito ang legal counsel ni Congressman Romulo. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman, and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Sino ba yung lawyer ni Congressman Romana Romulo? Samantala, pumayag si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo na isapubliko ang isusumiting affidavit sa Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng inaprobahang executive session. Ayon kay Romulo, wala siyang problema na isapubliko ang affidavit dahil isa itong public document. Idiin ng kongresista na voluntaryo siyang humarap sa ICI at wala siyang isinumiting liham na humihiling ng executive session na kanina niya lamang in-invoke. Narito si Congressman Romulo. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. Nangako naman si Executive Director Attorney Brian Hosaka na bibigyan ng kopya ng affidavit ang media oras na magsumite si Romulo. Kinumpirma naman ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang ugnay nila ni na dating DPWH Undersecretary Ari Perez at Construction Workers Solidarity Party List Congressman Edwin Garjola na iniugnay sa malakihang kontrata sa DPWH. Ayon kay Congressman Leviste, tinatay mahigit na 100 bilyong piso ang nakuha na mga kumpanyang konektado kay Garjola mula sa mga proyekto ng DPWH. Ipinakita ni Leviste sa kapihan sa Manila Bay ang sulat na pirmado ni Secretary Vince Dizon na nag-uutos sa pagtanggal sa dalawang opisyal. Sinabi niyang hindi napapayagang magkaroon pa ng impluwensya sa DPWH Central Office ang mga dating itinutulak na appointees. Sa patuloy rin na investigasyon sa isang undersecretary mula sa ibang ahensya na naging kontraktor din sa mga flood control projects, pati na ang ilang opisyal na sinasabing proponents ng mga proyekto sa DPWH Central Office. Samantala, itinanggi ni Bulacan 1st District Representative Danny Domingo sa Independent Commission for Infrastructure na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Sa ambush interview, sinabi ng kongresista na pinatunayan niya ito sa hiniling niyang executive session sa komisyon at tinutugunan na rin ng nasyonal at lokal na pamahalaan ang pagbaha sa kanilang lalawigan. Narito ang pahayag ni Congressman Domingo. Sa Bulacan ay ina-address po ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalang lokal. Okay. Nalig po kami na sa patuloy pong mga proyektong ibababa ay matutugunan na rin po yung problema sa bahay.
Nang tanungin kung kilala niya sina Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, sinabi ni Domingo na mga opisyal ito ng DPWH sa kanyang distrito at ngayon nahaharap sa flood control mess. Sinermonan naman ni Bishop Antonio Tobias ang Diocese ng Novaliches at Bishop Emeritus sa Kamara ang mga congressmen na sangkot sa mga katiwalian. Sa isang Thanksgiving Mass sa Kongreso na dinaluhan ng House Speaker, House Leaders at mga empleyado ng Kongreso, sinabi niya na ang pagkakasangkot ng mga kongresista at ilang pa opisyal ng gobyerno mula pa noong mga nakalipas na administrasyon hanggang ngayon ay malaking pagkadismaya sa taong bayan. Sa harap mismo ng mga kongresista, umapila si Bishop Tobias at sinabihan ng mga kongresista na tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Narito si Bishop Antonio Tobias. When this becomes pervasive in all branches of government, the situation may leave the country with total disarray. That the sovereign will of the people may become more operative in this situation. Kaya mukhang may mali si Bishop Tobias doon. Bakit na kayo? Dapat pinaliguan ng agua de bendita ang mga kongresista. Baka magsiusok lang kayo. Siguro yung mga tinamaan doon ng mga sangkot sa anomalya ay umusok. Samantala, umabot na sa mahigit 180 bilyong piso ang nawala sa pondo ng pamahalaan dahil sa ghost flood control project simula pa noong 2016 ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Anya maaring tumaas pa ang halaga batay sa pagtaya nila ni Senator Sherwin Gatchalian dahil hindi pa kasama rito ang mga proyektong substandard. Naniniwala si Lacson na maliit na bahagi lamang nito ang naungkat sa investigasyon na isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukod dito, naliliitan din siya sa 110 million pesos na isinauli ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara kahit pa nangako ito na magsasauli ng dagdag na 200 milyong piso. Sinabi din ng senador na handa ang Blue Ribbon Committee na tumulong sa Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Office of the Ombudsman sa paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Undersecretary Claire Castro binueltahan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio nang banatan siyang nakakabobo at nakakahiya. Anong buelta ni VP Inday? At dating Bambantarlac Mayor Alice Guo, abay anumang araw ay ililipat na sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Welcome daw siya, tatanggapin ni na Madam Janet Napoles at si Balajay at Victoria Lopez. At bad news mga misis, mga ateng, naku, yung presyo ng galunggong malabo nang buwaba dahil sa mataas na presyo sa world market. Ba't mabenta rin ba ang galunggong sa ibang bansa? Kala ko dito lang sa atin. Kaya naimas lakay. Samantala, ang namumong sama ng panahon mga kuyang mga ating, yung LPA pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. At ito ay tatawagin naman sa pangalang Bagyong Wilma. Ang detalye na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay, Doktora Bengli at Doktora Lynn Laureta, alas 4:27.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Sweetheart, sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po, Ninong, 22 days na lang. Wow. Ang Pauday na lakay. Ang bilis ng panahon, aling Pelising. Kaya dahil 23 days na lang, abay siyempre, tuloy-tuloy ang pamimigyan aginaldo ng DZRH. At ngayon sa ating DZRH, sa Pasko Panalo Promo, hatid naman siya ng MX3. MX3. Nasaan siya ngayon? Pinpin Street, Binondo, Maynila. Oh. At nandyan si Kyle Bulyas. Kyle. Magandang hapon, Lakay. At Miss Thea, nandito nga tayo ngayon sa Oy, teka. Di ba umuulan ng basa dyan? Kanina umulan ng basa Oh, Lakay, kanina maambon-ambon. Buti hindi na lumakas ng todo. Pero ngayon ay makulimlim pa rin. Pero tumila na ang ulan. Ano meron sa Binondo? Lakay, meron tayong ispatang nakikinig sa ating Facebook Live sa DZRH. Ito, lalapit ako na si Kuya, ang ating isa sa mga maswerteng winner ngayong hapon. Magandang hapon, Kuya. Ano pong pangalan natin? Richard Nas po. Kuya Richard, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Isa po akong family driver sa ngayon. Anong wish mo ngayon ng Pasko? Wish ko, sana magandang bonus ng amo sa akin. Yan din ang wish namin para sa'yo. Same, Kuya. Ayan, oo. Sige, ipanalangin natin. Ayan, Kuya, sino pinakikinggan mong announcer sa DZRH? Si Lakay Deo Macau. Aba, bigyan ka agad. Ang galing mo talaga, Kuya. Maraming salamat. Love you. Ayan, bigyan ka agad na aginaldo si Kuya Richard. Lakay ng 1,000 pesos. 1,000 pesos. Nahulog mo pa. Naku, madumi na yan. Palitan mo. 1,000 pesos. At bukod dyan, Lakay, Miss Thea, bibigyan pa natin siya ng gift basket mula sa MX3 at Radio Component. Aba! Yehey! Congratulations, Kuya! Kuya, ano masabi mo sa DZRH? Maraming salamat po sa DZRH, lalo na kay Deo Lakay at kay Thea. Aba, sino bang pinagmamanay mo, Kuya? Ayan, ano? Kuya. Yung siyamo ko yung si Johnny C. Johnny C. Oh, may-ari ng SM ha? Okay, Kapilido lang. Kapilido lang. Okay, Kuya Richard, maraming salamat at Merry Christmas. Congratulations, Kuya. At Lakay, meron pa tayong isang nakitang winner katabi. Magkalapit. Talaga namang when it rains, it pours. Talagang bumabahang ang regalo mula kay Kyle Bulyas. Tama ka dyan, Lakay. Tatanungin na natin siya. Ate, ano po pangalan niyo? Irish ko po. Ano pong pinagkakabalahan natin? Nagtitinda po ng almusal sa pagsusumba. Nagsusumba. Wow, kaya pala ang sexy ni ate. Naman. Zumba girl pala siya. Ayan. Walang bilbil sa katawan, no? Deo Makalma po at saka si Thea Corpu. Aba, galing-galing naman. Pag dalawa daw yung pangalan Lakay, nagiging 1,000 1,000. Pambaring regalo. Akala ko pang Noche Buena, ate. Ayan, doble-doble na yan, ate, ha? Oo. Yan, 1,000 yan. Hindi lang 500. Dalawang Noche Buena na yan. Pang Noche Buena. At dahil dyan, meron din siyang matatanggap na gift basket mula sa MX3 at Radio Component. Aba, talaga naman ha? Ayan.
sabihin niyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Thank you po. Maraming salamat, Ate Iris. Zumba pa more, ate. Ayan. Ayan, Miss Thea, Lakay, sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon. Baka kayo na ang susunod na mananalo dito sa Deezer H Pasko Panalo Promo, hatid ng MX3. Ito po si Kyle Bullas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bullas mula sa Binondo, Manila. At tuloy-tuloy natin mahabigan. Alam po niyo mahabigan dito sa DCRS. Pagka nasimulan po namin, tuloy-tuloy yan eh. Ha? Ayan, kailangan maubos to bago sumapit ang New Year. Ayan, gusto ko yan, Lakay. At dumako naman tayo sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Sa Pasko eto na dahil darating na ang Pasko at nasa ating linya si Ate Mary Jane Natino ng Pangasinan. Saan sa Pangasinan si Ate Mary Jane? Magandang hapon na ibang malam. Antutan. Malamot po. Ay, Ilocan. Saan ka sa Pangasinan, Ate Mary Jane? Ito'y po Agno, Pangasinan. Agno, Pangasinan. Simple na ang tanong ko, Ate Mary Jane. Anong petsa ang Pasko? Ayan, Pasko, hirap. 25 po. 25? Sigurado ka, ate? Ayan. Ate Mary Jane Natino ng Agno, Pangasinan. Congratulations, ate, ha? Nangaba ka iti 5 gasot nga ribo. Ayan. 5 gasot na. Maraming salamat, Ate Mary Jane. Congratulations at naimbag nga malum. At ngayon balikan natin ang detalye ng ating mga balita, Miss Thea. RH Break Time. Oy, para sa mga sundalo at misis, kapamilya ng mga sundalo at maging mga uniform personnel. Aba, merong good news para sa inyo mula sa Malacanang, ha? Ayan. Abay, sahod ng military at uniform personnel tataasan ayon sa Commander-in-Chief Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ba? Abay, dahil tataasan na ang kanilang sweldo, tulad ng panahon ng dating Pangulong Digong Duterte, wala nang mangyayaring kudita. Akala ko hindi na sila magiging marahas kasi may mga na-involve lakay. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Miss Let. Let it be me. Babalikan natin si Miss Let. Samantala muli iginitin na Botas Congressman Toby Chanco ang pagpasa sa kanyang panukalan na lalong bigyan pa ng dagdag na pangil power ang Independent Commission for Infrastructure ICI. Ayon kay Chanco, makatulong ang kanyang House Bill number 5699 para gawing mas mabilis at epektibo ang investigasyon at pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa flood control scandal. Batay sa panukalan ni Chanco, gagawing Independent Commission Against Infrastructure Corruption ang ICI at bibigyan ng kapangyarihang maghain ng kaso, mag-issue ng subpoena, mag-issue ng hold departure order at magsagawa ng mas malawak na investigasyon. Sabi pa ni Chanco, makakatuloy ito sa Ombudsman at Department of Justice para lalong mahabilis ang proseso, lalo pat ang flood control anomaly niya, ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sa panayam sa pangalawang Pangulo sa The Hague, Netherlands, sinabi niyang walang magandang naidudulot ang pananalita ni Yusek Castro. Isang malaking kahihiyan umano ito sa buong mundo dahil nakikita ang seal ng Office of the President sa kanyang likuran habang kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Wala
yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. Binueltahan naman ni Press Undersecretary Clara Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na nakakabobo at nakakaimano ang mga pinagsasabi ng palace spokesperson. Kaya hindi na rin niya dapat itong pansinin. Pero sumagot ang mataray na Castro. Ayaw lamang daw ng Vice Presidente na marinig ng publiko ang mga mensahe ng Malacanang dahil nakikita ang prueba ng mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinantsawan din ni Yusek Castro ang pahayag ng Office of the Vice President na maayos ang pagpaplano at paggamit sa kanilang pondo. Ito niya isang claim na pinasinungalingan ng Commission on Audit matapos makita ang mga paglabag sa panuntunan sa paghawak ng pondo ng Office of the Vice President. Mula sa Malacanang, Mistaya. Good news dahil sahod ng mga military at uniform personnel tataasan ayon kay Pangulong BBM. Ida tayo mga balita. RH14, Let Narciso, Miss Let. Mistaya Lakay, may pamasko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sundalo at pulis at iba pang uniform personnel. Sa isang video message, inanunsyo ng Pangulo na tataasan ang sahod ng MUPs. Kasama rito ang lahat ng military at uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Ayon kay Pangulong Marcos, ipatutupad ang adjustment sa tatlong tranche simula sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Hindi nito binanggit kung magkano ang itataas sa base pay na sa ngayon ay nasa 30,000 sa pinakamababang rango sa AFP at PNP. Bukod pa riyan, simula rin sa susunod na taon, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Narito si Pangulong Marcos. Niniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Senado. Pondo naman para sa pagtatayo ng mga classroom sa susunod na taon. Tinaasan ng 5 beses. Aba, magandang balita yan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28, Raymond Dadpaas. Raymond, Brad. Mayor Mistaya, mas maraming classrooms ang target ng Senado na maipatayo sa susunod na taon. Ito matapos taasan ng gusto ang budget para sa pagtatayo ng mga classroom sa ilalim ng 2026 national budget. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na siya chairman ng Senate Committee on Finance, 68 billion pesos ang inendorso bilang pondo para sa pagtatayo ng 27,000 na mga silid-aralan. Mas malaki ito ng 19.3 billion sa 48.7 billion na inila ng Kamara de Representantes sa ilalim ng General Appropriations Bill. 5 ulit din na mas malaki ang 68 billion pesos kumpara sa 15.25 billion na inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Sabi ni Gatchalian, maaari nang gumamit ang DepEd ng iba't ibang paraan upang makapagpatayo ng mga silid-aralan. Maaari nang pasukin ng DepEd ang mga kasunduan sa mga local government units at civil society organizations para sa pagtatayo ng mga classroom. Sa mga lugar na may problema sa peace and order, ay maaaring makipagtulungan ng DepEd
sa Armed Forces of the Philippines Corps of Engineers. Ngayong gabi ay nasa maaprobahan sa second reading ang 2026 National Budget. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. At sana'y wala ng insertion. Yun. Samantala, resignation ni Singson bilang ICI Commissioner hindi na ikinagulat ng isang kongresista. Bakit naman? Idetalye mong balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Tea at Lakay, hindi na sorpresa si Representative Edgar Eriza ng Caloocan sa resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Erice, madalas niyang katek si Singson at nabanggit sa kanya ang stress ng trabaho na sila ang re-resolba sa mga problemang sa kanya ni Singson. Mistula daw silang punching bag at washing machine na tagalidis sa mga dumi na dapat ang gobyerno ang rerepaso. Dagdag pa ni Erice, dahil sa kakulangan ng congressional mandate ng ICI, kulang na kulang umano ang kanilang mandato at sa pangamba na baka mabalikan daw sila ng mga nasa kapangyarihan. Dahil dito muna iginit ni Erice na pagtibayin ng bill para mabigyan ng dagdag ng ngipin ng ICI kabilang pagbibigay sa mga miyembro ng komisyon ng immunity from suit. Anya may tuturing ng patay ang ICI at wala na rin umanong credibility dahil ng Malacanang. Ikinatwiran ni Singson ang health reasons na pagbibitiw bilang commissioner ng ICI dahil sa stress daw sa trabaho, lalo na't 77 years old na ang naturang opisyal. Ako si Milky Riganan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Riganan. Samantala, 2 sundalo patay sa pag-iinkwentro sa mga rebelde sa Samar. Aris number 52, Edniel Parosa. Edniel, please come in. Kinumpirma sa DZRH lakay ng pulisya na may madugong enkwentro nangyari nga sa pagitan ng kasundaluhan at Communist Terrorist Group sa San Jose de Buan. Kasama rin ngayon lamang itong araw ng Miyerkules. Sa report ng Police Regional Office Eastern Visayas, 2 miyembro ng Philippine Army ang napatay sa nasabing pakbakan. Nangyari yan kaninang 1:32 parang madaling araw nang makatanggap ng report ng otoridad sa presensya ng CTGs sa bahagi ng Barangay Baclayon. Isang bahay ang pinuntahan ng elemento ng 46th Infantry Battalion pero naunahan silang paputukan ng nasa 3 suspect. Hanggang sa mga oras pa ito ay patuloy ang hot pursuit ng militar sa mga nakaengkwentrong hindi pa batid kung may nasugatan din dahil sa nasabing palitan ng putok. Ikumpara rin ang binig ng Philippine Army at ng AFP sa nangyaring insidente maging sa pagkakakilanlan ng mga nasawi nilang tropa. Samantala, lakay sa bahagi pa rin ng AFP ay sa bahagi naman ng good news ay welcome nila itong direktiba ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, kanilang Commander-in-Chief. Nataasan yung base pay ng uniform personnel. Matatandaang ngayong taon ito ay tinaasa na unang-una yung subsistence allowance ng military na abot na sa 350 pesos bawat araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Pancel Margaret Padilla, ang suportang ito ng Commander-in-Chief hindi lamang makapagpapataas ng moral ng tropa, kundi makapagpapatibay din sa commitment ng kasundaluhan na mag-perform ng duties ng may professionalismo. Ito sa Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, DMW at SSS lumagda ng kasunduan para sa employee social protection sa mga job order at contract of service. Idetalye mo ang balita, RH27. Noche Kakas, Noche. Ms. Tea Lakay, lumagda sa Memorandum of Agreement ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Social Security System para sa employee social protection. Sa ilalim ng MOA, pinahusay ang serbisyo ng SSS sa mga DMW employees sa ilalim ng job order at contract of service. May hatid ang essential benefits na binibigay ng ahensya.
Binigyan nga diin ni DMW OIC Jose Capelicita Zabay ang kahalagahan ng pagpapalakas ng proteksyon ng panlipunan para sa mga dedikadong manggagawa ng gobyerno simula sa mga JO at COS bilang bahagi ng mandato ng DMW. Sa kaugnay nito, binigyang diin rin ni SSS President and CEO Robert Montes de Claro ang kahalagahan rin ng Kasangga Collect Program para sa JO at COS kasabay ng paglulunsad ng isang espesyal na inisyatibo kasama ang DMW upang tulungan ang mga OFW. Magpapadali sa kanilang mga kontribusyon sa SSS sa pamamagitan ng SSS App sa partnership ng mga bangko. Isang loan light program ang itatampok sa SSS App na magbibigay daan naman sa mga OFW na humiram sa napakababang interest rate. RH27, Lutikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias. Buenas tardes, Noche Kakas. Standby sa ating mga report, si Standby James sa Galanggen. Ako, isang binata, nilapan ng leon. Grabe yan, naman yan. Pinay. Sandali lamang at batiin ko lang ng happy birthday. Baka sakaling makaramdam mga brethren, si Justice Bong Pascua. Ayan. Birthday na, Paskwa pa. Ayan. Ayan, happy birthday and Merry Christmas, Apo Justice Bonifacio Bong Pascua ng Court of Appeals. At happy, ayan, binabati ni fellow craft ba? Justice Bong Ruiz, Justice De Quiros at Justice Max De Leon at Justice Leo Batan. Happy birthday din kay General Manager Ed Monreal, dating GM ng NAIA. At kay Kuyang Manny Laksamana. At siyempre si Bossing, si Bossing Bing Alvarez. Binabati ni Congressman Roy Loyola at Congressman Omer Mercado. At belated happy birthday kay Most Worshipful Grandmaster Raul Canon Jr. Mula kay Right Worshipful BBM. Ayan, Bob Moran, General Ruel Rivera at Right Worshipful Oliver Co. At mga misis, mga kuyang gusto bang magkaroon ng bagong kotse ngayong Pasko, ha? O kaya ay manalo ng 1 milyon na? Abay, simple lang ang gagawin po niyo mga kuyang mga ateng, ha? Samantalahin ngayong 50th anniversary ng Mega. Dahil may Mega Milyonaryo promo sila na up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at pamimigay ng brand new cars o kaya ay 1 milyong piso. Yan. Pwede kang manalo ng Toyota Race o kaya ay 1 million. Anong gagawin? Abay, simple lamang. Bumili lamang na specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Abay, magkakape ka lang ng Jim's Coffee, pwede ka na manalo 1 milyon at magkakotse, ha? At kunin ang promo code sa loob ng lahat o sachet at i-chat o i-send sa official Facebook page ng Mega Sardines. Pero paalala ni Ninong Marvin Chulim ng Mega Sardines ng Jim's Coffee, itago po yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung kayo ay manalo. Sali na sa Mega Milyonaryo promo. Bilisan nyo mga kuya mga ateng dahil ang promo ay hanggang December 31, 2025 lamang. At sa mga bingo aficionados naman na gusto ba maging milyonaryo din, abay kayo mamahilig sa bingo, ayan na 13 million ang ipamimigay naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa kanilang big time bingo milyonaryo. Ayan. Abay sa December 7 na mga misis, mga kuyang, mga lolo, mga lola, ha? December 7 po ang simula ng nationwide bingo event na gaganapin sa Casino Filipino sa Angeles City. Magsisimula na alas 2 ng hapon. Ayan. Sa 3 pesos na ticket ay pwede kayong maglaro ng
Ilang beses ba? Ayan, abay 10 times. At maaring manalo kayo ng 1 milyon sa bawat laro. Para sa detalye, punta ng kanilang website www.casinofilipino.ph. At eto na ang balita mula sa ibang bansa, Miss Teya. Isang binata mula Brazil nilapa ng leon matapos akyatin ang safety fence nito. Idatay mong balita, James Galange. James. Miss Teya, patay ang 19-year-old na binata sa Brazil matapos akyatin ng 6 na metrong safety fence kung saan nakakulong ang mga leon sa Arruda Camara Zoo Botanical Park. Sa inisyal na investigasyon, may sakit umano sa pag-iisip ng lalaki na nais raw maging lion tamer. Kalat naman sa social media ang video ng pag-akyat at kung paano ang leon na mismo ang umabot sa lalaki bago ito tuluyang mahulog sa sinasabitang puno. Tapos ay dito na siya simulang lapain na kalaunin naging sanhi rin ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pinsan ng biktima ay may senyales na umano ng depresyon na kailangan ng suporta, kaya naman dagdag pa naman otoridad ay posibleng suicide ang ginawa ng biktima. Samantala, pahayag naman ng pamunuan ng zoo, ito raw umunang unang beses na nagpakita ng aggressive behavior dahil dito, ang samantala mo nang isinara ang zoo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe naman, kawawa naman yung binata. Lioness yun na kay babaeng leon. At sa balitang sports, tennis star Alex Iyala, Brian Bagunas magiging flag bearers ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. Sa bato gagawin na Mili Borja, please come in. Napili sina tennis star Alex Iyala at volleyball standout Brian Bagunas bilang mga flag bearer ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, ang dalawa ay hindi lang popular, kundi nagkaroon din ng malaking epekto sa kanilang sports sa pandaigdigang etablado. Magugunitang umangat si Iyala sa career high world number 50 sa Women's Tennis Association rankings noong 2025, kasama ang ilang panalo kontra top 5 players. Habang si Bagunas naman ay nagpasiklab para sa Alas Pilipinas sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship, kabilang ang makasaysayang panalo laban sa Egypt at mahigpit na laban kontra Iran. Pangungunahan ni Iyala at Bagunas ang mahigit 200 delegates ng bansa sa opening ceremony sa Bangkok, Thailand sa December 9. May kabuang higit 1,200 atlet ang lalahok para sa Pilipinas. Target Iyala ang gold medal sa women's singles kung saan kabilang siya at si Indonesian Janice Tijen sa pinakamataas na ranggong tennis players sa rehiyon. Huling nanalo ng ginto ang Pilipinas sa naturang event noon pang taong 1999. Samantala, patuloy ang training ng Alas sa Taiwan bilang paghahanda sa 4 na dekadang paghahari ng Indonesia at Thailand sa men's volleyball. Huli itong nakakuha ng medalya noong 2019 pa nang nasungkit ang silver sa Manila Games. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili. At bago ang balitang showbiz, abay mga misis, ayan, kumusta na ang presyo ng galunggong? Worldwide daw pala ang shortage ng supply ng galunggong at hindi lamang dito sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito'y kasunod ng mataas na presyo ng nabanggit na isda sa mga pamilihan ngayon. Batay sa price monitoring ng DA, umakyat na sa 300 pesos. Wow! Ang kada kilo ng presyo ng galunggong sa mga palengke at sa mga mall, supermarket ay mas mataas pa. Pero sinabi ni Secretary Laurel na marami na mga ibang isda gaya ng mackerel, tulingan, ayan, St. Peter's fish, ayan, tilapia, ayan. What St. Peter's fish lakay? Bangos, yan ang tawag nila sa Israel, ayan. Okay. Narito si Secretary Kiko Laurel. Kung ganyan kamahal yun, magmanok na lang kayo, mag-ganun na lang. But of course, meron pa tayo mga bangos, tilapia, wag mo natin kalimutan yung sariling atin yun. At so, kung medyo mahal ang galunggong, sana bumili kayo dun. Yan si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. Ikaw ang Miss Universe.
Showbiz, Miss Thea. Atisa Manalo nagpasalamat sa mainit na pagsalubong ng fans sa kanyang homecoming parade. Idetalye mo balita, Angelica Cosme. Angelica. Tunay nga namang siya ang panalo sa puso ng bawat Pilipino. Damang-damayan ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo matapos ang kanyang homecoming parade kahapon. Mula Maynila, hanggang Mall of Asia sa Pasay. Mainit na sinalubong ng mga taghanga ang binansagang pambansang Manika na tubong Quezon Province. Sainga ni Atisa, "My heart is full" at labis ang pasalamat sa mga nakiisa sa kanyang Thanksgiving journey matapos ang laban sa presiyosong pageant noong nakaraang buwan sa Thailand. Na siya rin daw pagtatapos ng kanyang pageant journey after 18 years. Ang Mexican beauty queen na si Fatima Bosch ang itinanghal na Miss Universe 2025. At para sa ika-75 edisyon ng Miss U next year, Puerto Rico ang host country. Ganda ni Atisa Lakay, no? Wala ka extra. Lakay, ingat Bakit? May namumuong sama ng panahon at ito ay huling namataan sa layong 1,105 kilometro mula sa silangan ng Southeastern Luzon. Oras na maging ganap na bagyo, tatawagin itong bagyong Wilma. At sa mga nagtatago ng dolyares dyan, ang sabi na ating ninong business correspondent Mr. Michael Ismaygay. How much? Ang palitan ng dollar ngayon na Miss Thea nagsara sa halagang 58 pesos and 92 centavos. Ba? Lumalakas ang piso. At binabati natin si Gaddafi Ulilisen dyan sa Dato Hufer, Maguindanao del Sur, dyan sa Barm. Abay, nanonood daw sila sa atin. Assalamualaikum warakmatullah wabarakatuh. At para naman sa panawagan ni Worshipful Master Benz Viloria, para po sa nakabili ng raffle tickets ng Lanabal Masonic Class 269 sa kanilang raffle Forecos. Ang raffle ay gagawin sa December 12, Friday, alas 6 ng gabi sa Lanabal Masonic Temple sa Kawit, Cavite. At ang grand prize, pick-up na maganda, Miss Thea. Mitsubishi Triton na pick-up. Second prize, Mitsubishi Mirage. Third prize, ayan, big bike Rusi. Ayan. Magkano yung ticket, Lakay? Abay, di ko na alam kung magkano ang ticket, pero ang maganda rito, bahagi ng proceeds kikitain ng kanilang paraffle, ibibigay sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga members, officers ng Lanabal Masonic Class number 269, lalo sa kanilang Worshipful Master Benz Viloria. At yan ang kabuuan nating palatuntunan break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras alas 5:09. This time check is brought to you by